Ayan. Okay, good evening guys. Good evening sa inyo. Okay, so welcome dito sa ating webinar this Friday night. Grabe, napaka-special ng Friday night dahil kakaroon tayo ng short coaching or actually itong coaching na to, no, para mag-Q&A tayo about Facebook ads, about Facebook marketing, saka dun sa mga kung saan pa kayo nahihirapan sa business nyo, no? So yun, so good evening sa inyo. Ayan, so batiin ko yung mga simulan, pasensya medyo na late, no? Kumain lang. Na late ng napasarap yung kain. Pero yan, so batiin ko dito yung mga early attendees. Ayan, sila Melinda, Mark Steven, Angelito, June Pasion, Hermelino, Lorena, Johnny, Yvonne. Ayan, of course, nandiyan yung mga paulit-ulit nating mga members. Grabe, very loyal talaga, no, sa pag-attend ng webinar natin. At may mga bago na naman tayong mga pangalan na nakikita. Ayos, so congrats. Okay, so by the way guys, dinig ba ako ng malinaw? Kasi chinek ko naman yung speed ng internet dito, mukhang mabilis naman siya. Dinig ba ako guys? Rinig ba? Yan, si Nelsie, si Christina, ayan, si Eric, si Marie, si Vilma, si Moises, ayan, ayos, Susana, good evening sa inyo. Okay? So yun, I guess rinig naman ako, no? Kasi mukha namang, yan, loud and clear, ayos. By the way guys, kung makikita nyo, wala ako ngayon sa bahay, no? Wala ako sa office. Actually, nandito ako sa hotel, no? Mark Steven, ayan, sa hotel. Tinreat ko lang yung family ko. Okay, babakasyon lang kami. Pero syempre, of course, hindi ko kayang iwan kayo muna, no? Walang pahipahinga, no? Pagdating sa online marketing, kailangan medyo mag-guide ko pa kayo. Okay? So, yan. Dito ako sa Makati, no? IM Hotel ng Makati. Actually, kung nakita niyo yung video ni Coach Edward, yun, sinubukan ko rin. Maganda guys. Maganda yung hotel dito. Okay, very friendly yung mga staff nila. Okay? So yun, Yvonne, si Jenaline, Erwin, Ja. Okay, so Ja, thank you, no, sa pag-appreciate. Malinaw daw, sabi ni Mark Steven. Ayun. Okay, so guys, sige. Diretso na tayo, no, sa ating topic. Okay. Sino na sa inyo yung mga sumubok ng gamitin ang Facebook ads pagdating sa kanilang business? Okay? Sino na dito yung mga sumubok gumamit ng Facebook ads? At gusto ko lang din tanungin, no, kamusta naman ang paggamit nyo sa Facebook ads, no? Kamusta naman ang paggamit nyo dito? Kasi yun, dito, pinrepare ko lang dito na mag-share ako ng mga ilang mga ads na ginamit ko na naging very, very successful. At yun din yung gusto kong para ma-model nyo rin, no? Magkaroon kayo ng idea at saka magbibigay ako ng mga ilang mga targeting tips, no, para mas mapadali pa sa inyo, no? Mas mapadali pa sa inyo yung pagta-target ng mga tamang tao dito sa Facebook. Okay? So I hope that sounds exciting para sa inyo. Magbibigay ako sa inyo ng mga ilang mga targeting tips na ginagamit ko at I hope magamit mo siya agad as soon as possible, no? At para at least lalo kang mapalapit, no? Lalo kang mapalapit doon sa cha-ching mo, doon sa unang resulta mo gamit itong business natin dito sa Unity Network. Okay? So, yun. Okay. So, wait lang, ha? Ipe-prepare ko lang to. Sige, so comment muna kayo dyan, no? Para mabati ko rin kayo. Yan, ipe-prepare ko lang tong ads na gusto ko i-share sa inyo. Ayan. Sige, mga nag-share ng iba. Okay, ayan. Ako nag-FB ads, kaso wala pa cha-ching. 443 clicks. Okay, so tingnan natin, Mirasol, no? Baka makakuha ka ng idea dito na pwede mong i-edit or pwede mong i-modify dyan sa ads mo. Lagi boost daw ang mga post. Okay, sige, tingnan natin, ha? Tingnan muna natin. Okay. So, wait lang. Guys. Leads. Okay. Wait lang. Hinahanap ko na yung ad ko. Pasensya na. Wait lang, ha? Dami ko na kasing ad. Okay. Sobrang dami ng advertisement ang ginagawa. Hinahanap-hanap ko pa siya. Okay.
So anyway, sige, papakita ko na lang siguro sa inyo. Hindi ko na makita, masyadong luma na yung ad. Pero naging very update, ano talaga yun, no? Naging very effective talaga yung ad ko na yun. Ayan. Okay. So sige, wala na. Ito na. Okay. So by the way guys, no, ito, gusto ko rin talaga i-share sa inyo dito. Itong kasi, yung mga pagdating sa ads kasi, usually talaga, no, most of my results dito sa Unity Network, okay, nagmula talaga sa Facebook ads, okay? At napakaganda niyang gamit ito, i-share ko na lang sa inyo, no, na, talaga it works, no, it works mo talaga. Pumayat daw. Pumayat ba ako? Susana. Ayun, so anyway, sige, share ko na. Napati inbox ko, no, at kung makikita nyo, kung sinusundan nyo yung mga ginagawa ko sa Facebook ngayon, actually hindi ako masyado naging active kasi usually, no, sa June at saka December, hindi ako nagiging active talaga sa social media dahil umuwi yung girlfriend ko from Indonesia. OFW kasi siya, no? Doon sa mga hindi nakakaalam, mag-share na lang din ako sa yung konting personal life para makita nyo kung bakit. At ayun, no, actually, yun yung nagiging goal ko ngayon talaga na pauwiin siya dito sa bansa natin para of course kasi yun nalulungkot din siya mag-isa doon, no? Pero yun, kung nakita nyo naman, kung nakikita nyo yung mga activities ko dito sa online, hindi ako masyado naging active this June, no? Hindi ako masyado nagpo-post, hindi ako masyado hindi ako masyado nakakapag-FB live, no? Actually, ngayon lang ulit ako nakapag-FB live, pero kung makikita nyo yung commissions, okay, kung makikita nyo yung commissions, ayan, no? Halos everyday, nagkakaroon ako ng mga commissions, okay? Halos everyday nagkakaroon ako ng commissions dito sa Unity. At dun sa mga nagtatanong, no, actually, Unity lang talaga ang ginagamit ko. Unity lang talaga ang business na pinopromote ko, pati yung products na pinopromote ko. Okay? Talagang in love talaga ako dito sa community natin. At ay, grabe dumadami na talaga yung mga leaders natin dito. At by the way, regarding doon, no, sa shinare ko sa inyo, ito, most of these results talaga, no, most of these results ay galing talaga sa Facebook ads. Paano ko nagawa na kahit na hindi ako masyado active, no, sa Facebook, nagagawa ko pa rin magkaroon ng tuloy-tuloy na resulta dahil yan sa tulong ng Facebook ads, no? Dahil yan sa tulong ng Facebook ads. At actually, yun yung good side pagdating doon. Pero yun na nga, kailangan maging risk taker ka talaga. Okay? Kailangan maging risk taker ka talaga sa paggamit itong Facebook ads. Ibig sabihin, wag mo siyang iisipin, no? Wag mo siyang iisipin na parang sayang sa pera, no? Isipin mo siya na parang investment, no, sa business mo. Investment na para mas mapadali, no? Para mas dumami yung oras mo kasama yung pamilya mo at yung mga gusto mong gawin, okay? Kasi yun na nga, kasi kapag masyado ako nag-rely sa free traffic, no? Medyo challenging para sa akin na alam mo yun na palaging active talaga sa social media, no? Lalo na lumalaki na kasing grupo ko at saka ayun na nga, of course may mga responsibilities din tayo, pero hindi ko sinasabi na hindi magandang free traffic ka. Marami kasi tayong mga members na grabe ang lupit din ng mga ROI nila. Effort lang ang ginagawa nila, no? Effort lang talagang ginagawa nila. Pero bumabalik sa kanila napakalaki, no? Yun naman yung good side pagdating sa free traffic, no? Hindi ka gumagastos ng pera, kailangan lang talaga ng energy mo, kailangan lang talaga ng effort mo, pero ang laki ng rewards, no? Ibig sabihin, wala silang ginagastos pero ang laki ng bumabalik sa kanila. Okay, pagdating naman sa FB ads, katulad itong chaching ko kanina, no? Ang ginagastos ko ngayon sa FB is 800 per day, no? 800 per day ang ginagastos ko, pero nakakadalawang chaching naman ako per day, no? So ibig sabihin yung 800 ko bumabalik is 2,000. I mean, tama, 2,000. So yung ROI ko every day ay 1,200, no? Yun yung profit ko. Okay, pero sa totoo lang medyo mababa pa nga yan, no? Mas maganda kung mataasan pa. Okay, pero ito yung maganda dito sa Unity Network, ito yung maganda sa community natin, no? Na kapag nasa platinum membership ka, yung mga pinapasok mo na yan,
naiisip ko lang itong mga binabayad ko sa Facebook ads na to, parang pambawi ko lang siya. Ibig sabihin, yung real money na kinikita ko talaga dito ay dahil nasa platinum level ako. No? Karami talaga yung makikita niyo mga commissions ko, 7,000. No, dahil naka-titanium ako. Then, 2,000. Dahil naka-gold ako, 7,000, 2,000. Ayan, kung makikita nyo, no? Ayan, may 11,000 ako minsan, no? Dahil yun, no? Ang laki talaga ng profit kapag naka-upgrade ka, no? Pero yun, siyempre, pag-usapan natin dito is yung Facebook ads, no? So, yun. So, kanina, sige, balikan ko muna yung mga comments, no? Tingnan mo yung mga nag-share na, no? Okay. Kanina raw, no, 400 clicks na, no? So, titignan natin kung paano pa. Okay? Manual na, pero thanks. Okay. So magbibigay ako sa inyo ng isang parang pwede mong i-model. Okay? Pwede mong i-model sa business mo or dyan sa Unity Network. Okay? Na pwede mong gawin din, no? Na wag mo siya gagawing parang copy paste kasi hindi 'yung nag-work, no? Hindi talaga nag-work 'yung copy paste. Mangyayari kasi kapag copy paste, may kita ng ano mo, no, ng prospects mo sa Facebook, no? Makikita niya na pare-parehas yung mga advertisement. Mangyayari lang doon, pwede niya i-report, no? Pwede niya i-report yung ad mo. Ayan, kaya mga iba na flag, no? Nire-report kasi ng mga prospect na pare-parehas nakita nilang ad, I don't like this ad, yung mga ganun. At pag si Facebook nakita niya yon, no? Kapag nakita yun ni Facebook, minsan binaban yung account eh. Parang sinasabi na niya, ay, ano naman tong taong to, di nagka-follow sa rules, ayaw sa mga users natin, iban na lang natin. Yun yung reason kung bakit iba siguro sa inyo nakaranas na bigla na lang na-flag yung account mo. No? So, yun. Okay. So, sige. So, doon muna tayo, no, sa isang example ng isang ad. Okay? Kung paano mo malalaman, paano mo muna malalaman. Share ko muna. Yan, si Tina daw, na-flag daw. Yan, may mga iba sa ating mga members, mga na-flag na daw FB account nila. Tignan muna natin yung ginawa ni sino nga ba yung nagtanong yun? Ayun. Yan, si Mirasol, no, yung question niya. Ako nag-FB ads kaso wala pang chaching. Okay, so tingnan natin kung bakit ganun. Okay? Okay. So actually ito yung isang ad na ginagamit ko. Okay, ito yung nakaka-800 per day ako, no, na ginagastos. Kung makikita nyo, 113 leads. Okay, kasi medyo malaking budget ko kaya nakaka-100 leads ako per day. Kung pupunta tayo sa autoresponder ko. Consistent, no? Consistent. Nakapag-produce, no? Nakapag-produce talaga ng 100 prospects per day. Kaya nakaka-121 na kahapon. Okay, nakaka-145 kung makikita nyo. Okay. So yan, last 7 days, yan, nakaka-942. So ibig sabihin, more than 100 talaga, no? So ganun kadami minsang leads na kailangan nyo talaga para makakuha kayo ng magandang prospect. At yung wag mo namang isipin na nasayang itong mga taong ito dahil syempre nagpapadala pa ng follow-up, no? Lalo na dito sa system natin, yung mga yung mga capture page na ginagamit nyo, meron yung mga nakahanda na, no, na mga follow-up system mula kay Coach Edward. Okay, so to, unang-una munang tip dapat talaga, no, ito re-reviewin ko lang ulit kayo, sa FB ads, no, unang-unang tip na kailangan yung titignan is yung results at saka yung reach. Okay, itong dalawa. Okay, itong dalawa. Ngayon, ang kailangan mong gawin, actually review na to, pero baka may iba kasi sa inyo, nalimutan nyo, no, yung kailangan yung malaman dito sa results saka sa reach, ay i-divide mo yung results sa reach. Okay? I-divide mo silang dalawa. No? Kapag traffic ang ginagamit mo, clicks to reach. Basta results at saka reach. Ito yung titignan mo. Kapag i-divide mo yan, katulad sa akin, 113 divided by 5473.
kung makikita nyo, 2% ang aking conversion rate. Actually, nabababaan pa ako dyan kasi nagagawa ko 4%. Okay? Ang passing score ay 1%. Kapag 1%, sige, that's good, no? That's good. You're doing a good job. Pero that's only good, no? Kailangan you have to be great. Kailangan maganda, no? Huwag ka makukontento sa 1%. Okay? Ibig sabihin lang niya na kapag nakakuha ka ng 1%, no? Baka tama yung advertisement na ginawa mo. Okay? Sa mga tao pinapakita ni Facebook dun sa interest na nilagay mo, tumutugma. Okay? Ibig sabihin, may mga nag-engage, may mga nagki-click, no? So tama. Kapag bagsak yan, lower than 1%, katulad nakuha mo dyan, 001, no? Maganda kapag i-stop mo na siya. Okay? Ngayon, parun mo muna siya ng isang araw. Isang araw, kahit isang araw lang muna, no? Tignan mo muna yung isang araw. Tapos i-compute mo. Pagkatapos, bago ka matulog, tignan mo yung FB Ads account mo. Tapos, results divided by reach. Okay? Ngayon, baka may mga newbies tayo dito, no? Mga members natin. Make sure na matapos yung muna yung 30-day traffic, no? Matitake up nyo to sa 30-day traffic. Kaya in-advise talaga namin na matapos nyo yun. Okay? So yun, results divided by reach. 1%, yun yung passing score. Okay? Sana nakukuha nyo na 1% ang passing score. Okay? Kung ilalagay natin to sa notes, sige. Open tayo ng pages para makita nyo na rin. Mag-notes tayo. Para dun sa ayan, okay. So, ito lang naman, no, mag-reminders lang tayo ngayon. Reminders about Facebook ads. Okay, kapag ginawa mo yon, unang-una sa lahat, results divided by reach. Okay? Yan muna. Results divided by reach. Okay? Tapos, mangyayari dyan, 1% ang passing score. 1% ang passing score. Okay? 'Di ba katulad dito sa calculator na nilagay ko? Ay, sorry, inopen ko ulit 'yan. Bakit naging 2% to? Okay? Wag kayo mag-alala no doon sa mga takot sa math, no? Napakasimple niya lang, no? Pagka-divide mo itong decimal point, papuntay mo lang dito ng dalawang places sa kanan, kaya naging 2% siya. Okay? Yan ang passing score ng industriya natin. Okay? Ngayon, paano mo gagawin yan? Next mong titignan. After nyan, after mo makita, okay, next mong titignan is yung relevant score. Okay? Lang. How to determine, gagawin natin, if the ad is effective. Okay? So yeah, results divided by reach, yan muna unang mo titignan. Ngayon, susunod, sige, tignan mo, no? Tignan mo, okay, naka 1% passing score ka. Next mong titignan ay itong relevant score. Okay? Itong relevant score, yan yung next mong titignan. So dito, gagawin mo lang, dito sa ads account mo, i-click mo to, itong ginawa mong advertisement, okay? I-click mo ulit. After mag-load, i-click mo ulit siya. Tapos, ayan, no? May kita mo dyan, relevance. Kung may kita mo, ayan, 9 yung sa akin. Okay? So, yun. So, ang goal mo dapat dito is, yung goal mo dapat dito, balik tayo dun sa pages natin. Yan, no? May kita nyo, relevance is 9. Kita ba, guys? Baka naka-freeze yung ano ko. Kita ba? Kita? May iba nagsasabi, malabo daw yung screen. Kita ba? Okay. So, yun, pakisabi na lang sa akin, guys, kung kita, ha? Ayan. So, dito, balik tayo dito, no? Kita ko, sabi ni Eric. Ayan. Okay, so thank you, Eric. Thank you. Ayan, no? Pero naghahang lang minsan, okay? So, yung kita naman daw. Okay.
Okay. So, yung next mo titignan dito is yung relevance score. No? So, pagkuha mo dyan sa relevance score, kailangan, ang goal mo dyan is 8 to 10. 8 to 10. Okay? Yan ang goal mo. Kailangan magawa mo siyang 8 to 10. No? Actually, 8 parang sa akin, yun yung passing score eh. Okay? Kapag lower than 8, usually pinopost ko na. Okay? Usually pinopost ko na agad yan. Kapag ganyan, kapag 8. Ay, pag less than, katulad 1 to 7, actually pinopost ko na agad yan, no? Lagi dapat 8 to 10. Ang ginagawa kasi ni relevance score, si Facebook, parang score, parang binibigyan kanya ng score kung tama ba yung ads mo dun sa mga target market mo, dun sa target interest na ginawa mo. Okay? So, yun. So, dito mo malalaman kung effective yung ad mo or tama yung interest mo. No? Dito mo malalaman kung tugma yung interest. Okay? Tugma or matching interest. Sige. Yan. Diyan mo malalaman kung match ba yung interest doon sa Facebook ads mo. No? Dito sa relevance score. Pag binigyan ka niya ng score ng 8 to 10, tugmang-tugma yan. Or actually 10, maganda pag 10. Okay? Kapag 8, okay lang, pasang-awa yan, pero tignan mo muna yung interest mo, no? Baka pwede mo pang pagandahin. Okay? So, yun. So, ito yung unang dalawa na titignan mo. Okay? Tapos, usually, maganda kapag pinatakbo mo, run your ad for 3, actually, yung pinaka-standard, run your ad for 3 days. Okay? For 3 days, no? Pero pwede, katulad kung 200 naman budget mo per day, kaya ng, sabihin natin 3 days kapag 100 per day ang ginawa mo. Okay? Pero pwede na sa katulad, pag ni-run mo naman, if 200 per day, pwede na ang 1. Okay? And if 200 per day, okay, pwede na ang 1 day. Piwi. Ano ba ng autocorrect? Okay, if 200 per day, pwede na ang 1 day. No? So, ayan. Usually, ganyan. Ganyan ko dinedetermine kung effective yung ads ko. No? So, yun. Ngayon, tignan naman natin, no? Yan yung lagi mo i-check. Una, results divided by reach. Kapag 1% yun, passing score pa lang yun. That's good. Nakarating ka sa 1%, no? Tapos next mo i-check yung relevance score dito sa ads mo. Ang pinaka-goal mo dapat is 8 to 10. Okay, dito mo malalaman kung match ba yung interest. Ngayon, kapag iraran mo yung ad mo, kapag 100 per day lang ginagawa mo, siguro pwede mong gawin 100 per day. For 3 days dapat, no? Kasi napaka-konti lang yun, makukuha mong prospect dyan kapag 100 per day lang. Okay? Ngayon, kapag 200 per day naman ang ginagawa mo, pwede na siguro 1 day malalaman mo na agad dito. No? Kung 100 per day, after 3 days, doon mo i-check to. Okay? Kapag 200 per day naman, kahit the end of the day, pwede mo nang i-check, no? Siguro, parang ganun, ibig sabihin, wala naman talagang sinusunod dito, guys, no? Wala talaga ditong sinusunod na standard, no? Wala ditong sinusunod na, kasi tayong mga tao kasi, nasanay na kasi tayo sa alam mo, lagi may mag-check, laging may sunod na format, no? Dito sa Facebook ads talaga, no? Pakiramdaman talaga dito, no? Instinct lang, no? Parang, talagang sa tingin mo lang, estimate mo lang kung okay na yon. At ganito ako mag-check ng FB ad, no? Kapag gumagawa ako. Okay? Kapag 100 per day yung ginagawa ko, 3 days ko siya pinapatakbo. Kapag 200, kahit 1 day, pwede mo na makita kung effective ba o hindi. Ngayon, kapag nakuha mo is bagsak yung passing score, bagsak din relevance score, it's time to delete that ad, no? It's time to change that ad. Okay? So, yun. Ngayon, punta tayo sa isang ad na talagang nagbigay sa akin ng first 6-figure income ko, no? Para makakuha kayo ng idea. Okay? Makakuha kayo ng idea kung paano ba gumawa ng isang effective na ad. Saan na ba yun? Hanapin natin. Ayan. Itong ad na to, nakikita nyo. Actually, I hope nakikita nyo, no? Pwede ko ba i-preview to? Ayan.
Kita ba? Okay, malabo daw, pero iba malinaw naman daw. Ultra clear daw. Okay. So pag ganun guys, make sure na i-ano nyo, no, make sure na i-refresh nyo yung screen nyo, or possible na check your internet connection guys, no. Kapag ganun, kasi most naman ng members natin hindi naman nagrereklamo. Most naman daw clear naman daw. Okay? Okay. So yan. So ito yung isang ad na nag-produce sa akin ng 6-figure income talaga. First 6-figure income ko dito sa internet, at gusto ko i-share sa'yo kung paano siya naging effective, no? Kapag gagawa ka ng advertisement, okay? Pag gagawa ka ng advertisement, kailangan dito may 3 ingredients, no? So, yon. Unang-una, sige, punta tayo dito sa pages. 3 ingredients of an effective ad. Unang-una, freebie. Freebie, ano yan? What will you give them? What will you give them? Okay? Ito yung isa sa pinaka-importanting ingredient dito sa isang effective Facebook ad, no? Ay, yung mga tao, kapag nagsuscroll yan sa Facebook, lagi nila iniisip ano makukuha nila. Kailangan yun pa lang, unang-una pa lang, kailangan masagot mo agad yun. Okay? Kailangan masagot mo agad kung ano ba yung maibibigay mo sa kanila. Okay? Para saan yun, no? To grab their attention, para makinig sila sa'yo. Kailangan may makuha mo na sila sa'yo. Para matanggal nila yung rejection, or sabihin matanggal nila yung parang yung tingin nila sa'yo ay peperahan mo lang sila. No? So, yun. So, kailangan dito, what will you give them? Actually, nire-review ko lang kayo dito kasi na-take up na natin to sa isang webinar. Pero, mabilisan lang to, no? Kasi na-take up na natin to sa isang webinar, eh. Okay? So, yun, baka iba sa nyo, alam nyo na to. Pero, review ko lang kayo, no? What will you give them? Number 2, what will it do for them? Okay? At number 3, call to action. What will they do to get it? So pala guys, make sure na meron pala kayong notepad at saka or ballpen or pencil, no, na writing material, at lagi nyo i-review to pag gagawa kayo ng effective Facebook ad, no. Itong 3 ingredients na to, grabe, ang dami kong in-invest na training materials para lang malaman. Pero nakita ko lang napakasimple niya lang pala gawin, no. Kaya make sure na napakahalaga nitong information na to. Okay? So yan. Unang-una sa lahat, ano yung may bibigay mo sa kanila? Dito sa Unity Network, no, ang dami na natin pinoproduce ng mga freebies, no? Katulad yung BYOB, yung kalalabas lang na ebook, pwede yon. Okay? Pwede yon. Ngayon, pangalawa, pwedeng training master plan natin, no? Na yung master plan training series, yon, libreng training din yon. Okay? Tapos pangatlo, yung mga Facebook Live ni Coach Edward, yun, mga libre din yon, no? So dito sa Unity Network, actually kami na nagpo-produce ng mga pwede mong ibigay ng libre. No? Kaya hindi mo na kailangan problemahin to. Sa totoo lang, no? Kailangan mo lang lagyan talaga ng strategy kung paano. Ngayon, may freebie ka ibibigay, katulad libreng master plan or libreng strategy. Ngayon, kailangan i-explain mo sa ad kung ano may bibigay yun sa kanila. Okay? Katulad, sa master plan. Okay, libreng master plan. Parang an easier way, parang gano'n, no? An easier way to get more sales without rejections. Parang gano'n, no? For less rejections. No? So, kailangan ma-explain mo sa kanila ano makukuha nila doon. Okay? Or sabihin natin na parang sabihin natin na a secret strategy, or parang gano'n, no? Secret sponsoring strategy, or a powerful strategy. Okay? That will help you, that will give you, parang ganun, that will give you financial freedom. Mamaya papakita ko sa inyo sa ad ko, no? Tapos call to action. Ano yung magagawin nila para makuha yun? I-click ba nila yung ad? Magsa-sign up ba sila? Okay, ida-download ba nila?
Okay? So, parang ganun. No? So, ito, bibigyan kita ng isang example. Yan. Okay? Ito yung isang ad na ginawa ko, no? Ito yung isang ad na ginawa ko. Tingnan ko kung pwede natin i-preview to. Sige. Wala ning option ng preview, no? So, yan. Dapat tata sa ads manager yan. Okay, so yan. Itong ad na to, isa to sa pinakaunang ad na ginawa ko na nagbigay sa akin ng breakthrough, no? Na nagbigay sa akin ng unang cha-ching ko, tapos sumunod hanggang maging six-figure income. Tapos, lahat ng ad na ginagawa ko, usually dito ko na minomodel sa ad na to. Ngayon, paano to naging very effective, okay? Una, yung sinabi ko sa inyo, freebie. Okay? Usually, ito nga, yung word na free, isa yan sa pinaka-powerful, no, na marketing word. No? Isa yan sa pinaka-powerful na makikinig sa'yo yung mga prospect. By the way, nakikita ba to? Kita daw. Okay, thank you guys. Thank you sa pagtulong. Ayan. So, yan. So, free. Ayan. Dito pa lang, 'di ba, sa 3 ingredients, kung naalala mo 'yun, tignan mo 'yung notes mo ngayon na sinulat mo kanina, no? 3 ingredients, freebie. Ano dito 'yung freebie na binigay ko? Ito, online peso generating machine, no? That you can do for free while staying with your family for free, no? So, ito, medyo inikot-ikot ko na hindi mo kailangan na sundan 'yun step by step na katulad. Step 1, free. Step 2, yung ano, what will it do for them? Tapos step 3, yung hindi kailangan sunod-sunod yun. Pwede mong ikot-ikutin, pwede mong paglaruan, pero kailangan yung 3 ingredients na yun, dapat makita yun sa advertisement mo. Ngayon, yung freebie, yun yung isang strategy mo para masira yung ano, yung parang pader niya sa'yo, no? Yung parang tingin niya sa'yo ay isang salesman. Okay? Kasi ikaw muna nagbigay ng serbisyo sa kanya. May makukuha muna siya sa'yo bago ka humingi sa kanya. Okay? So, yun. Ano ba yung hinihingi mo dito? Hinihingi mo na mag-click siya sa ads mo. Bago siya mag-click sa ads mo, may in-explain ka muna sa kanyang makukuha siya. Okay? Katulad na to. Ano yung makukuha niya? Online peso generating machine. Actually, yung online peso generating machine, isa lang yung 3-step program or 3-step training, no? So, dito, nung time kasi na ginawa ko tong ad na to, wala pa yung master plan training series, no? Ngayon, ating napakaganda sa Unity Network dahil pwede mo na agad gamitin yon. Okay? Pwede mo na agad gamitin yon, parang ganun, no? Parang libreng maibibigay mo sa kanila. Okay? So, yun. So, actually, pinaganda ko lang yung pangalan, no? Pinaganda ko lang. Sa totoo lang, itong best peso generating machine kasi, ano to, talagang ginawa ko siya, no, na training videos na ayun, actually ginawa ko siyang, tinuro ko lang talaga din, na ako yung nagsasalita sa camera. Okay? So, yun. So, sa mga newbies, pwede mong gamitin agad yung master plan. Ngayon, pwede mo sigurong lagyan na ng parang ibang pangalan, hindi lang master plan, no? Yung ano natin, isang funnel natin, pwede mong lagay the 3-step combo, pwede mong lagyan ng parang ganong klaseng pangalan, no? Para iba yung tunog. Kasi isipin ng tao, master plan, alam ko na yan, Unity Network, Coach Edward na naman yun, no? Pero, para na makuha may attention ng taong yun, okay, pwede mong ibahin ng konti, no? Pa-fancy ng konti yung pangalan. Okay? So, parang nakaka-curious kasi sa isang advertisement, napakahalaga ng curiosity din. Okay? So, yan. Ngayon, yun yung libre na ibibigay ko. Ngayon, ano yung may gagawa niyan para sa kanya? That can give you financial abundance while staying with your family for free, no? So sa master plan, okay? Sa master plan, 'di ba nagturo naman talaga doon si Coach Edward kung paano ka magkakaroon ng mas maraming oras kasama yung pamilya mo. Yung strategy kung saan may mga tools na pwede kang gamitin para mas maraming oras mo para hindi ka na pumunta sa opisina, para pati automated na lahat, no? So, parang ganun siya. Okay? So, yun. Yun yung in-explain ko dito kung ano yung makukuha niya. Okay? Tapos, call to action. Nandito, no? Click here to get it for free. Ang tinetest ko rin to minsan, no? At usually, no, yung pinaka-best pa rin talaga pagdating sa headline, kung ano yung title nung libreng ibibigay mo. Okay? Kapag nakakita sila ng alam mo ng word na free,
Usually, no, tumitigil talaga sila, tapos kiniklik talaga nila ads na yon, no? Ganun yung nagiging testing ko. Okay? Talagang ayun, talagang tumitigil sila pag nakikita nila yung word na free kasi gusto talaga nila makuha yun. Okay? Yun yung nagiging testing ko nga na nag-work really well para sa akin. Okay? Yun yung ano lang, parang actually, ako na gumastos yun pero binibigay ko na sa inyo mga resulta rin sa mga testing ko, no? So, yun. Ito, anong call to action niya, click here to get it for free. Okay? Tapos, ang nakikita ko rin sa mga ads, kapag may nakita silang picture na parang resulta, no? Kapag may nakita silang picture na katulad yan, nagpa-picture ako dun sa opisina ni Coach Edward. Okay? Tapos ang ganda ng opisina niya, may iMac, tapos ang ganda ng microphone niya, ang organized din ng table niya, no? Nagpa-picture lang ako, may executive chair pa. Nagpa-picture lang ako, usually nakukuha agad nila yung attention ng mga prospect, no? Kapag yung picture na ginamit mo ay yung resulta na gusto nilang makuha, no? Katulad, while staying with your family, kasama mo yung pamilya mo, pwedeng ganun, no? Pwedeng nasa bahay ka, kasama mo yung anak mo, parang ganun. Okay, inaalagaan mo yung anak mo pero naka-laptop ka, parang ganun, no? Yun yung gusto nilang makuha, eh. Okay, yung may oras siya may mga oras siya para sa mga anak niya, may oras siya para sa asawa niya, no? Na work from home, minsan yung ganun, no? Pero wag kayong gagamit na term na work from home, ha? Bawal kay Facebook yan. Okay, so yun yung nag-work well para sa akin. At itong ad na to, ang daming nakuha kong resulta dito sa ad na to. Kaya make sure na wag nyo ika-copy-paste, pero make sure na may makuha kayong idea regarding dyan, no? So yun, actually, tinake up ko na to sa dating webinar, kaya sa iba muna tayo, no? So yan, I hope nakakakuha kayo ng ideas regarding dito. Seven po ang relevance. Okay. Ayan. Okay, so to, punta tayo dun sa mga bago naman na gusto ko i-share sa inyo regarding naman sa pagta-target. Okay? Saan na ba yan? Ito yung isang targeting tip na pwede ko i-share sa inyo. Saan na may ads? Ayan. Okay, ito yung isang targeting tip na pwede kong i-share sa inyo na actually makakakuha kayo ng mas quality prospect dito, pero tinetest ko pa siya, pero pwede nyo na siyang subukan, no? Katulad dito. Okay? Katulad, diba, clicks ang sinishare ko sa inyo madalas, no? Or engagement, yung dalawa. So, punta tayo sa clicks. Ito, by the way, paano makapunta dito? Baka nalilimutan. Make sure na i-review nyo yung 30-day traffic kung hindi nyo alam paano makapunta dito. Pero, sa Ads Manager, ano yun? Pag pumunta ka sa Ads Manager mo, ito lang yun na yung kulay green. Pag kinlik mo yan, mapupunta ka dyan. Okay? So, yun. So, yan, dyan ka mapupunta. Okay? So, yun. So, sige. Sige, X ko na to. Leave. Tapos na tayo sa bago. Ayan. So, yan, diba? Traffic usually. Targeting tayo ngayon. Traffic, pagkuha ng clicks, para makakuha ka ng mga clicks sa website mo. Tapos, ayan, pangalanan mo lang, no? Sabihin natin, clicks, master plan. Sabihin natin, ganun lang. Hindi na ako gagawa ng ad sa targeting tayo ngayon. Okay? Hintayin natin mag-load. Okay, so yan. Habang hintayin natin mag-load, okay pa ba kayo? Si Moises, 7 po sa akin relevance. Ayun, Moises, kailangan medyo improve mo yan. Pagdating sa ganyan, Moises, baka kailangan mong ibahin yung interest mo. Okay? Baka gano'n, no? Subukan mong ibahin yung interest mo. Pag ganyan lang yung relevance mo. Kapag tumaas, okay, that's good. So, ibig sabihin, interest mo yung mali doon sa dati mong ad. Ngayon, kapag wala pa rin nangyayari, baka kailangan mo ibahin yung ad mo. Okay? Possible na ganun. Sige, tingnan natin. Balik tayo. Ayan, nag-load na siya. Okay? So, yan. Pagdating sa targeting, dito sa Philippines, okay, ito pagdating sa targeting, make sure na kailangan dito sa locations, no? Mas maganda kapag people who live in this location. Ngayon, bakit ganun? Okay? Kasi mangyayari dyan kapag everyone, ito yung naka-default kay Facebook, everyone in this location,
pati yung mga foreigners, no? Kaya mga iba sa inyo, baka may mga nag-add sa inyo mga foreigners, no? Iba may mga may mga nag-i-inquire ng mga foreigners, no? Pati yung mga foreigners na nagta-travel dito, katulad mga nakabook sila sa hotel, no? Nag-Facebook sila. Pati yung mga foreigners na nandito sa Pilipinas, makikita yung ads mo. Okay, kapag everyone in this location. Pero people who live in this location, yan, mas malaking chance na mga Pinoy lang talaga makukuha mo. Kaya yun, no, napaka-simple lang, pero napakalaking pwedeng mangyari sa ad mo. Okay, kaya yun, sa locations, no? So yun, baka makatulong yan para tumaas yung relevance score mo, Moises, yung isang location na yan, no? Possible, no? Pero hindi ko sinasabi na yun na yun, no? Kailangan i-test mo pa rin. Okay? Pagdating naman sa age, usually, no, ang tina-target ko talaga dyan is mga kasing edad ko talaga, no, mga 26, no? Mga ganyan, 26 to... Kung bakit ganyan, kasi sila yung mga gusto ko talagang targetin, sila yung mga sa kanila ako nakaka-relate, parang ganun. Ayoko naman ng sobrang veterano, okay, kasi baka hindi kayo may magkaintindihan pa nagko-coaching kami, yung parang ganun, no? So, baka iba yung generation niya, hindi kami magka-vibes, parang ganun. So, parang ganun yung pag-iisip ko. Kailangan malaman mo sino yung gusto mo i-attract. Okay? So, yan. So, dito, ito yung gusto kong makita nyo eh. No? Sa detailed targeting. Dito sa detailed targeting, ito yung nakakatuwa dito. Kasi katulad, i-target mo dito is Robert Kiyosaki. Sabi natin ganun, no? So, may target. Robert Kiyosaki. Okay? Ngayon, pag nakita mo tong si Robert Kiyosaki, sabi natin ganito, wag nyo to perfectly nagagayahin, ha? Kasi syempre, ayoko mangyari na lahat kayo pare-parehas ng advertisement nyo, no? Walang magandang mangyayari doon kapag ganun. Kasi mangyayari, kapag pare-parehas yung ads nyo, mabibwisit lang yung mga nilagay yung interest, possible na i-report na naman nila yung ad mo, at yun, maraming nga nagre-report na ban sila, no? So, ayun. Kaya make sure na i-model mo lang, no? Maging creative ka, no? Wag mong hayaan na maging tamad na kung ano yung pinakita sa yun yung gagawin mo, no? Maging creative ka ng konti, okay? Kailangan na ng konting creativity talaga. So, yan, katulad Robert Kiyosaki. Tapos, eting nakakatuwa dito, meron ditong option na narrow audience. Ngayon, ano ibig sabihin yan? Si Facebook, maghahanap siya ng mga tao dito sa Robert Kiyosaki at kailangan magmamatch pa dito. So katulad, gusto mo targetin mga OFW. Overseas Filipino. Sabi natin ganyan, no? Yan. So yan, may 130,000 na mga Pilipino, no? Ano ibig sabihin yan? Kailangan Robert Kiyosaki at kailangan mga tao na merong interest sa overseas Filipino. So, possible na mga OFW to. So, kailangan mga OFW sila na nagbabasa ng entrepreneur books. Okay? Kailangan magka-match sila. Yun lang yung hahanapin ni Facebook. No? Hindi yung kung sino-sino. Kailangan, para makita nyo yung taong yun, kailangan yung tao na yun nakalike kay Robert Kiyosaki at nakalike sa overseas Filipino. Okay? So yun, napaka-targeted yun. Kung titignan mo ng maigi, no? Mga OFW, tapos mga entrepreneur pa mag-isip. Okay? Kasi syempre, hindi naman basta-basta magbabasa ng Robert Kiyosaki yung mga tao, diba? Mga talagang gusto magnegosyo, yung mga nagbabasa niyan. Okay? So yun. Kung makikita nyo, once again, ulitin ko, sa detailed targeting, gumawa ka muna ng isang interest mo. Maging creative ka dito, no? Kailangan maging creative ka. Okay? Tapos, narrow audience. Kailangan both. Kasi kapag ganito ginawa mo sa ads mo, katulad Robert Kiyosaki, Jim Rohn, ang gagawin ni Facebook dyan, maghahanap siya ng mga tao na mahilig kay Robert Kiyosaki, maghahanap siya ng mga tao mahilig kay Jim Rohn, kalat-kalat yung ads mo. Kakalat-kalat niya dyan, no? Ikakalat-kalat niya dyan. Pero, kapag ginawa mo, katulad Jim Rohn, tinanggal mo to, katulad sabihin natin, yung Robert Kiyosaki, tapos pinindot mo tong narrow audience. Okay? Kay Robert Kiyosaki, kailangan nakalike siya dito. Tapos, kailangan nakalike din siya, katulad sabihin natin, multi-level marketing. Natin gano'n, no?
Multi-level marketing. So, ang ibig sabihin niyan, kailangan kay Robert Kiyosaki siya maghahanap at kailangan nakalike din siya sa MLM. No? So, parang ganon. Okay? Hindi siya maglilibot-libot ng ads mo. Kailangan, bago niya pakita yung ad mo dun sa taong yun, kailangan yung tao na yun nakalike sa MLM, possible na networker yun, yung taong yun, at kailangan nagbabasa siya ng mga libro ni Robert Kiyosaki bago niya ipakita yung ad na yun. No? Hindi niya ikakalat basta-basta. Okay? So, yun yung isang targeting method na pwede mong pag-eksperimentuhan. No? Na pwede mong pag-eksperimentuhan na possible na mas gumanda yung resulta mo. Ngayon, pagdating sa potential reach, ako, ang pinakamababa ko sa potential reach, no, to, sarili ko na, pinakamababa ko po sa potential reach is 100K. Okay? Pero para sa akin, mga 150 or yun, mga 150K, siguro hanggang mga pinaka-maximum ko na is, ngayon medyo tinataasan ko na, no, kasi nagbabago rin yung algorithm ni Facebook, no, yung mga program niya, no, nagbabago na yung mga programming niya. Sinasabi nila, kapag kailangan medyo marami rin to eh. Okay? Yun yung binago na niya sa totoo lang. Kailangan medyo marami din tong potential reach. No, usually, yung ginagawa ko dyan is 100K yung pinakamababa. Okay na yung 100K. Tapos, mga to 400K. Pinaka-maximum ko na lagi is 400K. 100K to 400K. Yun yung lagi ako doon naglalaro, no? Usually, yung para sa akin, yung lagi akong parang nasa safe spot ko is 200K, no? 200,000 people. Yun, para sa akin yun. Mas okay yun. Okay? So, yun, maging creative ka dito. Make sure na to. I-edit mo to. People who live in this location. Okay? Maging specific ka, no? Maging targeted ka. Targetin mo yung prospect mo in short. Tapos, ayan. Saka multi-level marketing. Okay? So, to. Ngayon, next. Lastly, no, na gusto ko i-share sa inyo ngayong gabing to. Ayun. I hope may nakukuha kayong idea. I hope may nakukuha kayong idea regarding dito. No, guys? Ayan. Lastly, ito gusto ko i-share sa inyo. Okay. Saan na yun? Ayan. Dito tayo sa Ads Manager, diba? Dito sa Ads Manager, i-click mo to. Punta ka dito sa Audiences. Ito yung pwede mo rin gawin, no? Pwede mo rin gawin. Dito sa Audiences, once again, Ads Manager Audiences, tapos Create Audience. Punta ka dito sa Custom Audience. Tapos, dito sa Custom Audience, tignan mo to, Engagement, no? Kapag meron kang Facebook page na ginagamit as your FB ads, kapag nagpo-post ka ng video, mag-ano siya dyan, mag-iipon siya ng mga taong nanonood ng video mo. Katulad dito, video. Katulad, nag-ads ka ng video yung mga mahilig sa boost post, no? Katulad yung master plan video, binuboost post nyo. Tignan nyo yan, yung create custom audience. Once again, dito, audiences. Ito, medyo advanced na to, no? Custom audience. Tapos, engagement. Video. Dito sa video, ayan, may kita mo, people who have watched 95% of your video. Ibig sabihin, mga tao, kukolektahin niyo yung mga tao na tinapos yung video na pinost mo. Okay? So, kukolektahin niya yun, no? Lalo na sa mga nagbo-boost post. So, hindi sayang yung mga ina-ads nyo. Pwede nyo paggamitin yun, yung mga nagbo-boost post, no? Tignan nyo yung video na binoost post mo, tapos punta ka dun sa audience, subukan mo to. People who have watched at 95% of your video. Tapos dito, mamimili ka ng mga video mo. Kaya, makikita mo dito yung mga video na pinost mo. Okay? So dito, maghahanap ka ng mga tao na nanood ng mga videos mo, which is, yung maganda dito, naging interested na sila doon. Sabihin natin yung master plan, yung nilagay mo, no, yung video ni Coach Edward. Which means, interested sila dun sa training ni Coach Edward, pero hindi sila nag-opt-in. Pwede mong kolektahin yung mga taong yun. Okay? So yan, pwede mong piliin to, katulad yan. Check mo yan. Ayan. Makita mo. Yung maganda dito, aware na sila dun sa, sa Unity Network. Ang kailangan mo na lang gawin is pwede kang mag-ads ulit dun sa mga taong yun. Actually, medyo na to, no? Medyo retargeting na to, sa totoo lang.
Okay? So yun yung isang targeting strategy na pwede mong gawin. At yung ano dito, okay? At yung ano dito, yung maganda dito, makakakuha ka ng mga mas targeted na tao. Possible, no? So yun. So yun, pagkakuha mo ng video, 365 days, siguro pwede na rin yan muna kasi konti pa lang din eh. Possible na baka konti pa lang nanonood ng mga videos mo. Pwede na muna yan, 365 days, tapos pangalanan mo na, katulad, master plan. Okay? Kung makikita nyo, dito, ginagawa ko rin siya minsan. So, target yung mga taong yun. Kaya nakakakuha din ako ng mga targeted na prospect. Katulad to, every video at 95%. Lahat ng video, kinlik ko, 95%. Yun, 7,500 yung audience yun. So, ang gagawin ko, dito na lang mag-ads dito sa mga taong ito. Okay? Kasi pinanood nila, tinapos nila yung mga videos ko. So, ibig sabihin, kilala na nila ako. Ito actually, may bago nga si Facebook. Oh. Hindi ko pa gets to eh. Inaaral ko pa siya. Daming bago ni Facebook. Okay, so ayun, I hope na marami kayong nakuha dito na parang pahapyaw, no? Pahapyaw na parang tips pagdating sa magpag-improve pa ng mga targeting nyo pagdating kay Facebook ads. Okay? So yun. Meron daw. Ayan. So yan. So guys, I hope targeting tactics na ginagawa ko para makakuha ko ng mga positive at qualified prospect, no? And I hope na magamit nyo siya, no? I hope na mag-take action ka, wag mo sayangin na yung mga inaral mo ngayon. Mag-experiment ka, no? Mag-experiment ka kung magiging okay sa'yo. Mag-experiment ka kung mas magiging maganda yung resulta para sa'yo. Okay? So yun. So kanina may mga questions. Sige, Q&A na tayo, guys. Sa akin, coach, wala talaga ako nakuha sa paid ads ko na 1,400 ang monthly. Okay? Pagdating sa ganyan, Hermelino, meron bang mga nag-i-inquire sa'yo? Okay? Make sure na tignan mo kung may mga nag-i-inquire kasi medyo challenging talaga no kapag wala kang resulta, medyo magiging skeptical talaga sila muna. Okay? So ang advice ko sa iyo, Hermelino, pagdating sa ganyan, at least mag-aralin mo kung paano paano mo i-close yung sale. Actually sa YouTube ko, no, meron ako doon na how to close prospect. Hanapin mo na how to close prospect by Raymond Tabaque. Hanapin mo na lang doon. Nagbigay ako doon ng parang ng paano ba mag-close ng prospect kapag nag-i-inquire sila. Pero yun na nga, of course, inaanyahan ko pa rin kayo na upgrade to titanium kasi nandun na yun mismo eh. No, yung mga eksaktong kailangan mong sabihin, eksaktong kailangan mong banggitin, eksaktong mga kailangan mong isagot sa mga prospect mo para madala mo siya sa close sale. At usually, no, yung mga kumikita ng malaki, no, yung mga napasok doon sa FTP ni Coach Edward, no, yung mga nakapasok talaga doon is mga titanium level kasi alam na nila paano mag-close ng sale. Okay? So yun, napakalaki ng ID, napakalaki talaga ng makukuha yung knowledge and skills regarding doon. Okay, so kung wala talagang inquiry, possible na baka kailangan mo baguhin yung ad mo, baka hindi masyado engaging, hindi masyadong kaakit-akit sa mga tao, no? Or possible na baka iba yung kailangan mong interest, no? Baka kailangan mong baguhin yung interest mo, baka mali yung mga tao na papaklik no doon sa website mo. Si Tina, coach, may idea ka ba kung paano makapag-FB ads ulit? Okay, so yun, no, pagdating sa FB ads, at least gumamit ka ng isang active account, no? Katulad, account ng asawa mo, account ng kapatid mo, account ng anak mo. Kailangan active, no? Bawal ang dummy account. At kailangan iba rin yung credit card na gamitin mo. Okay, hindi pwedeng yung ginamit mo dati, hindi pwede yun. No? Madedetect ni Facebook na yun, na binan ko na tong taong to. No? So yun, kailangan iba credit card. Tapos ito,
Pagdating din pala kay Facebook ads, ito guys, no, isang tip din na natutunan ko, napakalupit din ito. Okay, make sure na makinig kayo ng maigi, no. Pagdating kay Facebook ads, ganito yung pwede mong gawin, no, para hindi ka maban lagi. Okay? Magpa-good shot ka muna kay Facebook. Paano magpa-good shot? Gawin mo, magpa-approve ka ng mga ads na sigurado muna. Okay, wag ka muna pumunta sa mga ads na risky. Katulad, maglalagay ka ng mga make money online, maglalagay ka ng mga mga big opportunity, mga ganyan. Katulad, magpa-approve ka lang muna ng ads mo. Katulad, mag-ads ka lang muna dyan ng katulad, free training, na parang blog post, no? Magpa-approve ka lang ng approve muna. Mga magagaang ads lang. Okay? Magpagaan ka mo, magpa-good shot ka muna, magpa-approve ka muna ng maraming beses. Kasi ganito rin kasi sikreto kay Facebook, guys, no? Si Facebook, parang yan naglalagay ng score. Okay, katulad sa akin, lagi ako nagpapa-approve ng ads, no? Sinisigurado ko na nagpapa-approve ng ads. So, ang dami kong good shot kay Facebook, ang dami kong good points kay Facebook, no? So, mangyayari diyan, since good boy na ako kay Facebook na para sa kanya, hindi na siya masyado strict sa akin. Okay, kaya minsan na kapag ads ako ng mga ganun, no, medyo parang papuntang opportunity, pero hindi talaga opportunity, no? Parang sabihin natin, opportunity talaga pala, no? Pero parang papunta doon yung ads ko. Pero hindi siya masyado strict sa akin kasi ang dami ko ng ads pina-approve. So, ang pwede mong gawin, magpa-approve ka muna na magpa-approve ng ads, no? So, pwede mong gawin, katulad, mag-video ads ka muna, ipa-approve muna kay Facebook para at least malaman, bigyan ka niya ng maraming good score, good points, no? Parang teacher yan, yung point ka lagi, no? Tapos kapag nag-violate ka, binabawasan niya yung mga star mo. Parang gano'n, no? Parang imagine mo nga, para ka nasa classroom. Okay? Tapos yung teacher mo si Facebook, no? Kapag mabait kang estudyante, of course, nagiging favorite ka ni Facebook. No? Yung nangyayari talaga sa mga schools, no? Kapag good boy ka, ikaw ang paborito ng teacher, lagi kang gaganunin, no? Lagi kang, wow, ang galing itong batang to, wag kang tumulad kayo dito. Tapos yung mga maiingay, mga magugulo, yun yung pinag-iinitan lagi ng teacher, diba? Parang ganun, no? Lagi niyong isipin na parang ganun si Facebook ads. Okay? Ganun ko siya naintindihan at ganun talaga siya. So, totoo lang, may mga ibang expert din sa Facebook, ganun din yung in-explain nila. At talagang yun yung nangyayari. Okay? Romeo, coach, kung 8 bang relevance, pwede bang i-duplicate? Yes, Romeo, pwedeng ganun. Usually, ganun ginagawa ko. Kapag nakakuha ka ng FB ads na maganda yung resulta, dinuduplicate ko na lang, tapos pinapaganda ko. Okay? So, yun. Mula dun sa ad na pinakita ko sa inyo kanina, pinaganda ko na lang ng pinaganda. Kaya sa totoo lang, usually, ginagawa ko talaga, puro duplicate lang ginagawa ko. Kaya, marami akong na-approve na ads, no? Eric, coach, pasok ba sa FB policy yung master plan? Ang alam ko may ibang members tayo nag-add sa master plan, no. Mukhang okay naman, pero ayun yung kaya in-advise ko sa inyo guys, talaga mag-upgrade kayo sa gold para mas kontrolado nyo talaga, no. Para kayo yung magta-type mismo ng mga websites nyo. Okay? Pero ang alam ko naman yung master plan, pasok naman siya. Ang last kong pag-ads doon, no, sa master plan, pasok siya. Kasi ako gumagamit ako ng sarili kong capture page kasi nasa gold membership ako. Mas gusto kong kontrolado ko. Okay, mas gusto kong kontrolado ko yung nakasulat doon sa website ko. Yun yung advice ko talaga, no. Pero yung master plan, no, kung basic ka pa lang, yun talaga okay naman siya. Ang alam ko, last time ko siyang tinest. Yes, may replay to. Nabanggit mo bawal mag-post ng work from home, reason po. Ganon kasi talaga matches, no? Bawal talaga kay Facebook ang mga work from home, no? Nakakuha po ng attention in case ng work from home. Ako, gusto mo subukan matches, pero yun. Ako, ginawa ko na siya, ilang beses na ban yung account ko, no? Ilang beses na na-disapprove yung ads ko nung ginagamit ko yung keyword na yun. Pero ikaw, pwede mo subukan, malay mo, mas lumuwag na si Facebook ngayon, pero kung nabiglang na ban, alam mo na kung bakit. Okay? Dahil dun sa keyword na yun. Yan lang nga. Once again, guys, kailangan natin makisunod kay Facebook. Hindi natin siya kontrolado. Nakikigamit lang tayo ng bahay niya. Nakikigamit lang tayo ng mga advertisement niya. Of course, kailangan natin sundan yung rules niya. Okay? Moises, change interest. Dapat po ba marami? Hindi naman. Kailangan, no? Usually ako, pag gumagawa ko ng interest, isa lang. Okay, mas maganda kung isa lang. Kasi mas malalaman mo kung hindi nagko-convert.
Si Steven ngo, ayun, Steven, make sure na lagi mo babantayan din yung mga ginagastos mo kay Facebook ads, no? Kung 200 ang nilagay mo per day, 200 lang talaga ang gagastusin niya sa Facebook mo, no? Kaya make sure na bantayan mo ng maiging budget mo, no? Ayun, kapag sa control mo naman yun kontrolado mo naman yun kung magkano mo gagastos. Huwag mo siya iiwan, no? Kapag talagang tutok ka sa budget mo, huwag mong iiwan yung ads mo na bigla mo katulad, naging busy ka sa trabaho, nalimutan mo, ay, tumatakbo pala ads ko. Wag mong gagawin yun, no? Make sure na talagang tutukan mo per day, i-check mo rin laging ads mo. Okay? Ayan, okay? So yun guys, thank you sa pag-attend itong webinar. So I hope kita-kits na lang ulit tayo sa Monday pagdating dito. By the way, I hope na nakatulong tong maliliit na tips na to. Once again, gusto ko lang to i-cash sa 1 hour para at least dun sa mga manonood ng replay. Lalo na sa inyo, mga magre-review nitong replay na to, hindi siya masyado magiging matagal, no? Para convenient din para sa inyong panoorin at i-review at gamitin, no? Para tignan, no? Ayun. Doon kay Hermelino, make sure na i-review mo yung ginawa kong example ad kanina, no? Baka may makuha kang idea doon, no? Para mas tumaas pa, para mas magkaroon ka ng inquiry, pwede mo rin i-apply siguro sa funnel na ginagawa mo. Okay? Ranielo, coach, magkaiba po ba yung spam sa flag? Yes, Ranielo, magkaiba yun. Ang spam, medyo light pa yun, yung spam. Ang flag, medyo, red, na talaga yun, no? Ibig sabihin, malapit ka na sa maban pag sinabing flag, no? Talagang target ka na ni Facebook na konti na lang, ibaban na kita. Yun yung ibig sabihin ng flag. Ang spam, parang wina-warningan ka lang, no? Na wag mo siyang gagawin. Ang spam kasi, pag sunod-sunod mong ginagawa, paulit-ulit, puro copy-paste, ganun yun, no? Pag ang flag, kapag lagi mo na siyang ginagawa, tina-target ka na ni Facebook, konti na lang, ibaban na kita. Yun na yun, no? So, yun. Yung ebook, pwede ba i-ads? Maribel, actually, hindi ko pa natatry i-FB ads, no? Yung ebook funnel natin. Pero alam ko may word doon ng multimillionaire parang ganun Tignan mo na lang, no? Make sure na i-check mo siya sa policy. Pero kung pag may nakita ka ng make money online, work from home, may nakita ka doon na parang how to make your million, yun, bawal yun, no? Possible na baka ma-ban yung account mo. Si Jessie, average cost per lead sa FB lead generation. Actually, hindi ako gumagamit ng lead gen, yung lead ads, no? Website conversion, usually nakaka 5 pesos per leads ako pagdating sa, cost per lead, no? Okay, so yun guys, gusto ko lang din kayo invite, of course, mag-gold membership kayo, mag-titanium kung kaya na, mag-platinum din kayo, no, kung na-approve kayo ng coach nyo na mag-platinum. Of course, hindi lang talaga sa kitaan, pero marami talaga kayong matututunan doon. Actually, doon nyo na rin makikita talaga kung paano mag-close ng sale. Okay, usually, kung interview mo rin talaga yung mga FTP, mga na-invite ni Coach Edward, no? Ng mga top producers, yung mga nasa platinum membership, yung may mga ini-interview din ako mga members natin sa Unity, pare-parehas sa sinasabi nila, lagi sila, no? Lagi sila nandun sa platinum level, nandun sila sa interest sa titanium level, no? Kaya yun. Kaya may pattern kayong nakikita no? Yun yung gusto kong makita nyo yung pattern kung ano ba yung pare-parehas ng mga taong kumikita ng malaki. Ano yung pare-parehas ng mga kumikita ng full-time. No? Para makita mo, no? Makita mo kung ano yung kailangan mong gawin. Okay? So yun. Magandang interest, depende yan sa target interest mo. Actually, binanggit ko na yung mga interest na pwede mong simulan dun sa 30-day traffic. Usually, mga network marketers, yung kay Robert Kiyosaki, Jim Rohn. Pero of course, wag naman na pare-parehas lagi. No? Kailangan maging creative ka din. Yan, si Benny. Thank you, Benny, sa update na. Yes, guys, yun nga pala. Salamat, Benny, no, sa pagtulong nitong sa webinar, sa pag-share. Sa Facebook ads, no, bago kayo magpa-approve ng ads, may sinasabi na si Facebook doon na warning, madidisapprove yung ads mo, baguhin mo. Bago yun, no? Minsan may ganon, no? Kaya make sure na wag kayo agad tignan mo muna yung parang warning. May warning doon si Facebook kapag sa tingin niya hindi ma-approve ads mo. Okay? Okay. So yan si Ja. Pwede mo naman siguro subukan, okay? Pwede naman yan dyan na strategy mo yan, pwede mo i-test kung okay yan. Kasi malalaman mo lang yan pag tinest mo talaga. Okay? So yan,
Good evening, guys. Once again, thank you sa pag-spend itong time na to. Thank you talaga. And I hope you have a great evening sa ngayon na to. Gusto ko ipakita sa inyo yung view dito. No? Napakaganda talaga. Nakaka-inspire yung view dito. Pakita ko sa inyo, guys. Kita nyo yan, no? Makati. Pero medyo matraffic eh. Kita nyo ba? Traffic eh, no? Pero yan, ang ganda ng view dito. Yeah, I'm really enjoying, no? Nag-enjoy talaga dito sa stay na to. Ayun. Kaya nyo talaga yun, guys, no? Kaya nyo kahit ano man ang gusto nyo. Kailangan nyo lang talaga magpursige. Kailangan nyo lang talagang talagang mag-push through kung ano may nararanasan nyo ngayon at mag-focus kayo dun sa mga bagay na gusto nyong makuha. No, huwag kayong mag-focus dun sa mga bagay na wala kayo. Huwag kayong mag-focus dun sa mga bagay na hindi nyo kaya. Mag-focus kayo dun sa possibilities na magagawa mo. Okay? At talaga kapag nagtuloy-tuloy ka, hindi ka tumigil, makukuha mo rin talaga siya. Okay? So yun. So have a good evening. Have a happy Friday. Have a happy weekend. Once again, I'm Raymond Tabaque. Kita-kits ulit tayo sa Monday. Okay? I hope marami kayo napulot dito. Make sure to take massive action. Mag-test kayo. Tignan nyo kung mas magiging okay na ngayon yung mga interest nyo at saka yung pagta-target nyo sa Facebook ads. Okay? So yun, God bless. Till next time. Bye-bye.